Hello, welcome. Magandang gabi. Ako nga pala si Mac Florendo at kasama ko ngayon si... Ako naman si Emmanuel Espiritu. Kami ang nasa likod ng Metro Magic. Yes, sir. So, Metro Magic is a magic collective. So, actually sa totoo lang, hindi ko alam ang pinaka-history ng buong Philippine Magic. But nandito kami dahil love namin yung art ng magic. And gusto lang namin i-express sarili namin na mag-produce ng magandang show, magandang content, and just enjoy the art with mga kasamahan naming artists, performers na aligned dun sa gusto namin. So we really want to elevate the Filipino, we want to elevate the art of Filipino magic. Hindi rin namin alam yung pinaka-dulo nito. Pero we're just here. And today, nag-shoot kami na pinaplano ni Eman. Sinabay-sabay na namin ngayong araw. And ano ba? Ano ba nangyari? Gusto ko yung idea na pinaplano ni Eman. Para ma-pressure ka magsalita. So kami yung utak. May po yung ma. Hindi. Kasi pag ako lang lagi. Hindi, pero tama. Kasi We're sharing the ano. Kasi matagal na namin napag-usapan din na gumawa ng creative video. Kung saan mapapakita namin kung sino kami as an artist. Pero actually, sa totoo lang, gusto natin magamit tong video na to as part of our promo reel. Oo. Diba? Kasi, syempre, katulad nung lagi natin pinag-uusapan, as an artist, hindi ka lang dapat basta artist, kundi businessman ka rin. Correct. Kasi nasa loob tayo ng show business. So, kailangan natin maaral kung paano natin ibenta yung sarili natin. Yes, Diba? exactly. So, graduate na tayo dun sa alam mo yon yung technical side nung art Well, kailangan pa rin natin continuously mag-aral. Pero yeah, of course. Given dapat na naintindihan mo yung kahit yung foundations na dapat alam mo yung ginagawa mo at alam mo Tama. So, hindi i-correct ko lang yung graduate. Graduate, ibig sabihin, hindi mo nababalikan kasi tapos ka na. Pero of course, diba, continuous learning to. pa rin. Pero yung basics, foundations, dapat gets mo na. Yeah. At nagle-level up lang. Okay lang din naman yung graduate, pero nagle-level up lang. Tama. So, yun nga. So, technical side and also yung business side. Oo. Kasi syempre, kailangan natin mabuhay. Correct. Ano naman, parang kami ni Eman, 10 years na kaming magkakilala. Nagsimula kami sa The Story Circle, doon kami nagkakilala. So, it's a magic group. Hobby, ano siya. So, nagsasama-sama yung mga mahilig sa magic. But, kami, gusto namin mag-focus din on the other sides of the magic and show business. So, once na nagets mo na yung performing or learning the methods to perform an act, ano yung next doon? Ano yung goal mo? Gusto mo lang ba matuto technically or gusto mo rin ipakita ito sa mga, di ba? Gustong manood ng magic. So whether nasa events, nasa social media, yun yan, na-connect na ni Eman, paano mo gagawin yun? Siyempre, ipopromote mo sarili mo. Kailangan makita ka ng maraming tao. So yun yung pinoproduce namin ngayon. At ever since, and still ina-expert. Pro naman to no? So, pwede ako magpakuha ng kape ko? Pwede. Pwede ako masuyo Si Eman, mahilig sa kape yan si Eman. Hindi, alam to, fuel ko to Pag Yes. dito nag-stimulate yung mga ideas ko So you mentioned that you presented yourself as part of Metro Magic. But of course, not everyone knows what Metro Magic is. So for those people that will be meeting you for the first time, how would you describe your group and your style of magic? Or what separates you apart from, a different group of magicians? Yeah, para lang din maintindihan nila yung parang history ng ginagawa namin. So again, nag-meet kami ni Eman sa The Story Circle Group. Yan ang one of the most progressive close-up magic group sa Philippines. So if you're a hobbyist or interested ka sa magic, and if you want to meet like-minded people na gusto rin mag-aral, so nandyan yung mga tao. So yung founder namin si Trix Gutierrez yan. So dyan din kami natuto. And then, parang through the years, parang kami gusto namin mag-show eh.
just so you know din, tawag nito, kaming dalawa is certified member of the Story Circle. So lahat ng mga requirements ng grupo, lahat pinagdaanan namin dun sa loob ng group na to. So, ayun. Yun. So, marami din kami nakitang mga ano bang pwedeng gawin, ano pang pwedeng gawin, ano bang talaga gusto namin gawin. Ako, ever since talagang dinodocument ko lahat, nag-shoot kami ng mga magic videos hanggang kami, nag-shoot kami sa streets, nag-gig kami lang, hindi kami binabayaran, pagkain lang, exposure lang. Tapos we just wanted more. What if mapakita natin sa maraming tao? What if makapag-show tayo? Kasi kung kaya ng ibang magicians na binabayaran sila, but hindi kami. So that was 10 years ago. Siguro mga 21 years old lang kami nun. 21, 22. So lahat yan iniisip namin. So hinanap din namin yung sagot in our own ways. Hanggang sa, pwede kami kumita pala. Hanggang sa nag-improve ng ano yung dapat i-improve more than the tricks. Yung datingan namin, yung pinopost namin, paano kami magsalita, paano kami maglakad. Inaral namin lahat out from scratch. Parang ganun. Siguro, going back din dun sa tanong ni Ellie regarding dun sa parang kung paano daw tayo maiba or anong meron sa Metro Magic. Or maybe sa atin as tayo kung ano yung nabuo nating character and branding. Siguro pwede kong ma-relate dun sa image and perception ng mga ibang tao kapag narinig yung word na magic. Oo. Kasi para sa kanila ang magician, ito yung nasa kids party na nakatuxedo at nagpo-produce ng birds. Kung titignan kami ng ibang tao ngayon, or maybe yung mga, let's say, nasa category ng close-up magician, parang may pagka-modern type di ba? Kaya lang naman nagbumukhang sobrang common na sa kanila yung nakatuxedo magician. Feeling ko, siguro, just to give you a background, yung itsura ng mga magician na nakita na sa mga kids party. Inadapt kasi nila yung kung ano yung itsura nung mga magician nung 1940s di ba? Nung time na yun yung itsura nung normal na tao sa kanila. Yun yung most common na damit talaga So parang ni-replicate lang nila from the past. Nung time na yun, yung magician, hindi kakaiba yung costume nila. Yun talaga yung normal na damit nung formal, yun yung formal clothes. So sa atin ngayon, siguro kung bakit tayo nagiging parang relevant is nagbibihis tayo as if nasa normal modern days tayo. Modern times, di ba? Pero hindi natin dinidisregard na hindi okay itong mga nasa let's say mga party magicians, di ba? Pero given na sa mga party din naman tayo minsan Pero kumbaga, maganda lang din yung concept na kapag lumabas ka sa isang event, alam nila na stand out ka kasi ikaw yung kakaiba dun sa event na yun. Na unang tingin pa lang, ito yung magician. Diba? So may mga din may mga advantage and disadvantages Parang ang lalim ng sinagot namin about Metro Magic. But Metro Magic is really just a production collective. So we want to bring in not just performers or magicians, but we also want to work with other artists, non-magicians, na makapag-contribute para makagawa kami ng show. Actually, si Metro Magic, naging show siya right after pandemic. Kasi nagka-crave kami ng performing again Kasi pandemic, bawal mag-perform. Sabi ko kay Eman, wala nang pandemic. Gawa tayo ng show. Actually, yung salitang Metro Magic, ginamit ko na yan sa isang video. Kasama ko si Kiel Malyari. Umuwi siya dito sa Pilipinas. Nag-shoot lang kami. Yun yung title ng video. Tapos nag-stick na sa akin yung pangalang Metro Magic. And basically, bakit Metro Magic? Kasi busy na tayo sa buhay natin Balik trabaho, ganyan. But kahit busy tayo, kailangan natin escape minsan So finding magic in the metro busy life. Stop tayo, let's watch a show, forget our problems. At yun na yun. So nabuo siya with Nomer, Lasala, Anthony Andres, syempre si Eman Espiritu, si Joffrey in-invite din namin doon. Ralph T. Tapos si Ralph, yun ang first show ni Ralph T. Kasama kami sa Metro Magic. Tapos yun,
After nun, nag-perform, nag-solo show na rin siya. Tutulungan-tulungan lang kami. Actually, So again, that's hearing you out, you've used tayo, namin, kami, collectively. So, of course, here in Metro Magic, you're performing as a group. yes. There are a lot of challenges, right? Of So, course. what has been the biggest lesson you've learned working together? Ikaw gusto mong sagutin yun? Yeah, sige. Parang ano to, pang Miss Universe Sige, pang Miss Challenges. Universe. O kala Well, sa lahat naman ng ginagawa namin, challenge siya eh. Kasi wala namang blueprint, wala namang template kung ano talaga yung gusto namin. Basta ang gusto lang namin, mag-perform, mag-enjoy. Kung kikita, edi good. Kung makapaggawa kami ng brand na magugustuhan ng maraming tao, then good. And since ine-enjoy namin yung process namin, since ine-enjoy nga namin may gusto kaming gawin. So, kasama na rin dyan yung challenges talaga. Whatever na gusto mong gawin sa buhay mo, di ba? Parang nag-hiking lang yan eh. Hindi naman madali eh. Hindi naman pwedeng diretso ka na doon. Kailangan mo pagdaanan yan eh. Ganun din sa ginagawa namin. May pagdadaanan ka, may mga taong involved, may mga taong hindi mo magugustuhan. Meron kang organizer client na hindi kayo nagkakasundo. Or yung time pressure, kailangan meron na agad-agad. So, parang ayokong tignan na ano yung biggest challenges. Kasi challenging talaga siya. So, it's not something na wag natin gawin kasi mahirap. Mahirap talaga siya. At part siya ng process. So, dapat yung approach natin dun, yes, there's a problem. How do we overcome it? Kasi may goal tayo, di ba? Makapag-produce ng magandang show para sa lahat. And it's something na people will remember, people will support. Kasi, ito yung gusto natin eh. We're not just doing this for ourselves, but kaya siya collective. Kasi we're open to working with other people. Gusto rin namin matupad yung pangarap ng ibang magicians or ng ibang artist or ng ibang producer or ibang director or yung gusto lang tumulong sa show, mga assistant. Gusto ko maging part niyan. Paano maging part? You can be part of us. So kung align ka sa gusto namin gawin, sama ka, let's figure it out together. Mahirap or madali, kasama ka. Sa success, sa failure, kasama ka. Pero kung ayaw mong dumaan sa challenges, hindi ka kasama dito. Or parang ganun lang siya. For me, yung nakikita. Maganda kasi lumalalim na ngayon tuloy, no? Pero maganda, at least nakikilala nila. Ano yung sa una pa lang kasi si Mac yung merong malaking vision eh sa kung anong pwede pa natin magawa talaga. Tapos, ayun, along the way, marami kaming natutunan habang pinaprocess bawat isa. Isa doon na, para sa akin, isa doon yung parang you cannot do it alone eh. So, sa lahat ng kasi nakikita ng tao, nagpe-perform ka o ikaw mag-isa dun sa stage. Pero hindi lahat yun magiging successful without the support nung team eh. Magugulat ka kaya pala sobrang ganda nung act or nung performance nung isa kasi meron siyang mas kompletong tao, 'di ba? Meron siyang people behind the success. Of course. Kasi nakita nila na performance alone sa stage. Of course. May assistant kami nagmu-music sa'yo. Kasi sa totoo lang, sasabihin ko, ang magician, egoistic talaga. Kasi ang nature ng isang magician, may gagawin ako na hindi nyo kayang gawin. So may ganong attitude eh. And parang, tayo, ganon din naman tayo eh, na parang, kaya ko yan, ako lang nakakagawa niya. Pero at the end of the day, yes, magkakagig ka, yes, kikita ka ng pera, pero what's next? So, maraming ganyan. Ganyan din naman tayo nagsimula eh. Gusto lang natin magkagig, magkapera. Pero if you want to do greater things, you have to work with other people. So, yun yung sabi niya nga, yung lessons, every gig meron talagang lessons eh. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw na yung pinakamagaling. Meron at meron kang ayusin dyan eh. Yun. Mentioning what's next. Okay? So,
of course, kung tatangkilikin, tinatangkilin, okay, I have to rephrase that. There will be repeat audiences, right? So, how do you guys manage to keep your material fresh and still surprising, especially if there are, again, repeat audiences? Yeah. Ganda nung tanong Di ba, mahirap siya. Kasi Totoo yan. Nakita Napanood ko na yan. Mapapanood niya na to ulit. So, kailangan may excitement factor pa rin. So, pag ganun, may bago, pinapalitan nyo ba yung line-up nyo kapag nakita nyo, repeat audience siya? Kasi again, pag tatangkilikin, palagi ang pupunta. Kung baga ipapatronize ka nila. So, makita mo siya. So, how do you manage to keep them still interested sa Alam mo, routine nyo? ang ganda ng tanong mo kasi parang wala kaming pinagkaiba sa sa stand-up comedian. Yeah, Kasi meron kaming set of acts na alam naming gamay na kami, na alam namin kapag perform namin to, merong high impact sa audience. Pero the challenge nga, still, katulad ng binanggit mo, if may guest kami na pumunta sa amin para makita kami ulit, dapat meron kaming something na kakaiba or bago na ipapakita. Kasi yung ginagawa natin, hindi to basta, alam mo yun, kanta or sayaw na kahit ulit-ulitin ng tao, ma-appreciate nila eh. At makakasabay sila. Diba? Na kakanta sila. Pero sa atin, yun ang challenge. Hindi naman nila tayo sasabayan Diba? mag-perform or ano. Kasi ano yan, may Pero tinatawag tama. tayo parang umay factor. Correct. Ito Meron na naman. Yan na naman. Yun yung actually challenge sa mga magician. Yung sabi nyo nga, lalabasan naman yun ng rap mag-aano naman. So may expectation, alam na nila yung gagawin. Like yung sabi mo nga, kapag yung singing, kahit paulit-ulit mo siya, you still manage to appreciate it. Parang carry lang. So sa magic. So, anong Siguro, pakulo nyo? siguro papasok tayo dun sa, minsan napapag-usapan natin na ang magic, design siya to be seasonal. Hindi mo siya kinakailangan araw-araw. mapanood or ma-witness every single time. Oo. So if it's a special celebration, pwede mo siyang makita. Or special event. Pero hindi siya katulad nung pupunta ka sa bar every weekend tapos lagi may tumutugtog doon. Oo, hindi Hindi naman siya ganun eh. Hindi naman siya essential na alam mo yung bibili ka ng pagkain araw-araw or hindi naman siya song na kahit araw-araw mo siyang pinapakinggan. Actually, isa yun sa mga observation namin ni Eman na ang ibig sabihin ng magic is seasonal, parang Valentine's or Christmas or special celebration. Yung nagagawa namin, mas nagiging memorable lang yung event na yun. Pero it's just one observation, sa totoo lang. Kahit ako, parang hindi siya set in stone. Malay mo naman, meron tayong magawa at ma-discover na ma-appreciate ng tao yung magic every day. So, kung may umay factor, challenge yun sa amin, of course. Kasi, syempre, kung pupunta ka sa isang tindahan or sa sari-sari store, or kahit bibili ka ng bagong gadget, gusto mo laging bago, gusto mo updated. So, pag nanood ka rin ng performing art, let's say, di ba? Gusto mo rin bago. Although, actually, sa ngayon, sa maraming pelikula, umuulit lang eh. Nag-iiba lang yung artista. Or yung mga pelikula dati sa Disney, ginagawang live action. Luma pa rin siya, pero bago yung atake. Kami rin, nag-aaral din naman kami ng mga classic na magic. Pero ano yung bagong atake? Di ba dati nakatuxedo kasi yung time. Ngayon wala nang, hindi na ganun yung suot eh. Yung top hat, yung sinasabi na Eman. Yun yung kasi yung fashion dati. So, ano ba yung magic na for 2026? And beyond. Di ba kasi yung ginagawa natin ngayon na ganun yung forma. In the next 5 years, baka iba na rin yung forma. So, kung ano yung bago, kung ano yung sagot doon sa anong bago, ano din siya, evolving din siya eh. So, nag-a-adapt din kami. May naisip ako kasi since yun na yung na-brought up na topic, ano yung challenge nga for us, to answer the question, siguro, ang nakikita ko for us, yung magic alone is one tool na nagagamitin natin as
as parang yung overall as an overall performer. Oo. Isa siyang tool kasi let's say ang isang actor hindi naman siya laging parang ting mapapanood mo iiyak lang siya lagi or maybe magagalit or matatawa. 'Di ba? Lagi siyang nagbibigay ng let's say ng theme or maybe show or a theme ng movie na babalik-balikan mo kahit siya yung actor kasi nagkakaroon siya ng different characters dun sa mga different movies na ginagampanan niya. Parang flavors. Flavors. So, ang tingin kong solution diyan is for us to make thematic shows na magkakaroon ng reason for them na balik-balikan kami. Kasi hindi lang ako basta nag-mind reading, hindi lang siya basta nag-card trick. 'Di ba? Nagkaroon ng isang set of themes na merong narrative or maybe a story No. with a title. 'Di ba? Oo. Kahit grupo man tayo, dalawa man tayo, or a solo show, hindi lang ako basta nag-mind reading, kundi meron akong nilaro na story or narrative. Parang gano'n. So ano talaga siya? So again, magic, performing art siya, storytelling din siya. Yung sabihin nating tricks dyan, it's just part of the whole, ano ba yung mensahe natin? Ano ba gusto natin sabihin sa audience natin? Hindi lang naman tayo dito nagpapasikat lang eh. Siguro may nai-impress o siguro yung ibang magician gusto lang nila magpasikat, pero ano ba yung mensahe? Ano ba yung experience na binibigay natin? 'Di ba? Kaya nga nabuo yung Metro Magic. 'Di ba sa busy life natin, even growing up as adults, 'di ba nawawala yung sense of wonder. Yung so binabalik namin 'yon. May ganun pa palang pakiramdam. Kahit sobrang busy akong doktor na, pwede pala akong tumawa at magulat sa isang effect, 'di ba? 'Di ba? Scientist ako, inaral ko lahat ng physics ng nangyayari. Ba't nagbago 'yun? Ba't nagbago yung... So, yun lang. Yun yung mensahe namin na sa mundong nag-evolve, babago, nagiging busy tayo, nabibwisit tayo sa social media, or nasa-stress tayo sa buhay. Ito lang yung gusto naming message sa inyo na may magic pa rin Okay. sa buhay. So, So, whether mind reading or anything visual. Yan yung binabanggit ko sa'yo na childlike wonder. Yung term na astonishment. Kasi habang lumalaki na tayo, obviously, wala na yung ganong feeling. 'Di ba kapag bata tayo, ang dali laruin ng bata eh. Uy, nawala yung coin. Pero alam mo namang, ang dali lang malaman yung secret eh, 'di ba? Pero pag sa batang maliit, talagang sobrang astonishing sa kanya yung experience na yun. Yung ganong feeling habang lumalaki na tayo, wala na yun. Burado na. So yun yung tinatry nating ibalik na feeling ulit sa kanila na nawala sa kanila. Diba? So we have just 11 days lumagpas na tayo ng 11 days from 2025. Okay. Yes. Right? So what are we looking forward this 2026 for Metro Magic or for Mac Florendo or Emmanuel Espiritu? Do you have any new shows, tours, or projects that you are comfortable sharing to us, with us, for us? Name it na Wala na. mamarating Well, this 2026. yan ang dapat nilang abangan eh. Oo. Ah, Actually, kaming mga niluluto na events. Pero ang hindi mawala dito talaga, abangan nila yung mga contents and online videos namin. Kasi yan ang hindi dapat mawala. Kasi ayaw namin kayong maguto. In terms of sa mga experience. Kahit na hindi nyo kami nakikita in person, online, pwede nyo pa rin kaming ma-experience. Yun. Actually, sa Metro Magic, ang inaaral namin ngayon yung stages. Kasi literal stage. Kasi ang Magic pinoperform yan sa stage. So, sa daming platform ngayon, 2026, siguro ganito na lang. From stages, noong early 2000s or late 90s, si David Blaine pumunta sa streets.
Di ba? Nag-perform ka sa streets. Tapos, dumating yung social media, nasa screens na yung magic, so nag-evolve. Actually, ito, ang pinakabago natin, yung sounds, the podcast. So, welcome to the Metro Magic Podcast. Inaabangan talaga. Ito na, lumabas na. Actually, ito na yun. Ito na yung first episode. Yan na ba yan? Ito na yung first Hindi ako na-inform Dapat, di Akala ko, liyaya mo lang ako umupo dito. So, di ba nagulat kayo? That's magic surprise. So, wow. From the stage, to the streets, to the screen, and now through sounds. Ako, actually, challenge ko si Emma na mag-perform ng mind reading. Pero yung mga tao nakikinig lang. Oh, okay. Gusto ko Audio yan. lang, Gusto audio ko lang. yan, gusto So, ko yan. kaya ba namin mag-perform ng magic ng audio lang? Parang mahirap pero Why not? Kaya yun. Tayo yung unang gagawa nun. imposible kung ibigyan ng dedikasyon. By the way, baka hindi nasusundan ng tao. Si Mac, nira-run through tayo dun sa mismong letters ng stages. Oo. Which is acronym to para sa kanya. Oo. Na hinihimay niya ngayon. And as of now, nasa letter ano ka na? Ano yan, abangan din nila yan. Abangan din. Yun na yung yun na yung, tawag dito? Teaser. Teaser, Abangan okay, nila. okay. Kasi pag sinabi ko lahat, baka hindi na nila abangan eh. So, stages. Ay, binanggit ko ba? Okay lang Hindi yun, ba okay lang dapat? yun. Okay lang yun. Teaser. Sikat na lang eh. Okay lang yun. Yun lang. Nawala yung ilaw. Kaya Asan na yung ilaw? May ilaw pa ba ako dyan? Sana nilagyan nyo ng backlight yung ano. Okay lang yan. Kahit lamp, no? Lamp. Okay lang yan. Yung ano niya, yung parang pabag. Oo nga eh. Wala Ganun talaga pag first episode, pangit. So kung may gusto kayong i-improve dito sa Ay, set rolling pa namin, pala to, no? i-comment nyo lang. puro Oo. Alam mo, lahat ng bagay nagsisimula sa messy. Alam niyo na, messy. if you have any suggestion or ano. Actually, episode 2 na to, meron tayong ginawa last year eh. Sabi ko, this is the first ever podcast. Ano ba last year? Yung coffee shop na pinuntahan natin sa Manila. Di ba pangit? Okay lang yun. Ito, hindi to kasama sa podcast, pero ang ganda nung binanggit ni Barley kanina. Si Barley yung videographer namin para sa shoot na to. Podcast daw yung next big thing. Ayun, sagutin niyo yung tanong ni... We have here Arlo in the house. Literal na sa bahay kami. Sabi ni Barley kanina, sobrang seryoso daw ng mga magician. So, kailangan may lalabas na karakter. Labas mo muna yun, o sagutin natin At, sa yun lang naman yung gusto ko Sige, sabihin. sige. Ano lang, Ay, continuous pala to, no? intermission lang yun. Gusto ko lang i-document yun. Tangina, balik tayo dito. Ano, Arlo, balik tayo dito, ha? Once a month. Tag-isa ka nga. Ayaw yung rentahan yung may swimming pool naman. Pwede. Tapos Iba-iba yung lugar. Magpapasok ka ng ano? Cancel kaya tayo mag-ano. Layo. O go. Tag-isa ka nga. QC. QC pala. Malayo-layo. May battery pa ako. Kaya pa. Kaya pa. Alright. May question daw si Arlo. Yan din, malapit na rin mamatayan. So, last few questions. Ang inilala. Ulitin ko ba yung tanong? Sige, Nag-gets sige. mo ba yung tanong? Paano naka-apekto yung ang- social Paano naka-apekto sa... industriya? Yung social media, paano naka-apekto yung social media sa magic industry? Sige. Go. Ikaw. Paano daw naka-apekto ang social media sa magic in general siguro? For me, madaya ang social media. Okay. Kung magic, sinasabi nila madaya, mas madaya ang social media. Oo. Kasi, kapag na-experience mo ang magic live and in person, mararamdaman mo lahat ng pwedeng maramdaman. Kung matakot ka, ma-amaze ka, ma-astonish ka, lahat eh. Lahat yun ma-experience mo first hand. Oo. Hindi mo ma-re-rewind, hindi mo ma-backtrack, hindi mo ma-i-slow mo. Madaya sa social media kasi
imbis na dapat once mo lang siya mapanood, which is given, alam ng mga magicians to, di ba? Di ba may ruling nga mga magician na never repeat Same your trick magic twice. or your trick in the same audience ba yun? Oo. Di ba? Parang ganun. In the same audience twice, parang Oo. ganun. Don't So sa repeat the social same trick media, twice. hindi na nag-a-apply yung rule na yun. Oo, kasi kaya Kasi nilang given, paulit-ulit. anytime, pwede nila i-backtrack, pwede nila i-rewind, pwede nila i-slow mo. Which is unfair sa mga magicians. Okay. Kasi kapag kailangan mong i-experience yun in person, hindi mo naman magagawa yan eh. Pero still, hindi na ano yan eh. That's inevitable. Talagang mangyayari yun Diyan at yan. wala na tayong magagawa doon. So ang challenge for us magicians is paano mag-a-adapt sa ganung klaseng setup. Oo. Actually yun, good and bad yung effect nun nung social media. Kaya yun inaral namin yan ni Eman nag-shoot kami nung pandemic ng street mentalism ni Eman. Actually, ang dami rin nag-comment dun sa ginawa namin. So, by the way, ako rin yung nag-shoot nun Yes. na nung street mentalism ni Eman. Ang effect ng social media sa magic, good and bad. So, yung na-mention mo, isa yun sa mga bad na kaya nilang ulit-ulitin or even search lang nila, vanishing, ganyan. Lalabas sa Google yung tutorial niyan. Ang good thing is kumalat yung magic. Okay. Whether good or bad, kumalat siya kasi ang daling mag-share. Kahit nga tayo, gagawa lang tayo ng video, libre lang mag-post eh. Dati kung gusto mo magkaroon ng slot sa TV, kailangan mo bayaran yun. Kung gusto mo magkaroon ng isang column sa newspaper, kailangan mo bayaran yun. Or ng ad sa radyo, kailangan mo bayaran. Ngayon, it's free to post anything. So yun yung teaser kanina na stages of magic. Nandun yung social media, nandun yung itong screen na to. So, ano yung magic na nandyan sa social media, sa screen, and putting in mind na kayang ulit-ulitin ng viewer yung magic. Ano ngayon yung i-adjust ko sa presentation ko, sa magic ko, na kahit ulit-ulitin nila, hindi ko pa rin mahanap yung sikreto. Hanggang ngayon, nababaliw pa rin ako. So, yun yung challenge sa magician. So, which is good. Kasi nag-a-adapt, di ba? Nag-adjust ka sa platform. So, yun. I So, don't think na bad siya totally. Still good. Kasi ang dapat, ang magic nag-evolve pa rin. Tama. So you need to design magic exclusively for the screen, viewers the on social screen. media. Kasi 'di ba na-observe din natin na yung close-up magic na ginagawa natin on live events not necessarily enjoyable to watch on social media. Exactly, yeah. Baka dragging na. 'Di ba pag nagka-close up tayo, umabot ng 3 to 5 minutes or more. Ang screen 1 minute 30 seconds, dapat kuha mo na yung attention nila. So, Alam mo, ano nga eh. Etong conversation nga natin eh. Parang, kasi given may mga nagme-message sa atin na andali i-appreciate yung video natin online. Hindi naman natin sinasabing sobrang ganda, pero madali siya i-consume as viewers eh. Pero yung binabanggit natin is isa na sa mga, ayoko naman sabihin sikreto, pero kasi kung ihimayin mo, ano yung ginagawa natin na na-enjoy nila. Diba? Ito na yan eh. So ang gagawin na lang nila is to replicate yung the same methods eh. Diba? So, speaking dun sa video online, i-consume online ng mga viewers at doon sa mga tao sa live, parang it's a totally different iba-iba. venue eh. Ibang stage yun. Part ng stages, diba? So, treat social media as your stage. If you have 30 seconds or 1 minute to show something amazing, iba yun compared to a 1-hour show. Di ba? Alam mo, may gusto akong sabihin, gusto kong gawin ng technical talaga eh. Para dun sa mga, matulungan yung mga close-up magicians din na lumalapit sa atin eh. Para isa din to sa pwedeng maging way to attract your clients eh. Kasi
you need parang to really design your video na i-consume online. Paulit-ulit ako dito, pero ang gusto kong sabihin is that may mga doon tayo sa technical. Okay. Kapag nagvi-video tayo online, may videographer tayo. Hindi online. Kapag nasa live events tayo at close up, may nagvi-video. Itong nagvi-video, hindi alam kung saan sisingit. Oo. Especially if we're doing a walk-around magic, Correct. diba? So, lagi ko sinasabi na yung videographer, i-treat natin as part of our spectator dun sa live. Yeah. So, itong lente na to, isa siya sa tao natin. Isa siya sa mga itong nanonood. Isa siya sa tao. Kailangan i-consider na nanonood siya. Yeah. So, isa sa mga elements na effective talaga is for the camera to see the magic itself and yung reaction ng tao. Oo. So, you need to give way to the camera. Kasi yung tao behind the screen is may isang tao lang nagsuscroll. So dapat feel niya, oy part pala ako ng magic. Tama, Uy, tama. napapanood ka ng mabuti. Uy, natatawa ako sa joke niya or sa engaging yung Tama. yung So, magician. maraming advantage man. marami Una, talaga. nagkakaroon ka ng content na pwede makonsume ng mga followers mo. At the same time, ginagamit mo siya as your marketing materials na pwede mo ma-attract yung mga future clients mo. Ang galing ng Diba? isa yan sa mga malaking realization natin. Oo. Ito din, 'di ba? Pag nagpa-perform tayo ng close-up magic, let's say 5 people. Pero yung taong nanonood dyan sa screen, sabihin natin isa lang yan. Pero collectively, sabihin natin thousands, millions of tao ang pwedeng makakita nun. Mm. So again, it should be designed for that audience. Mm. Dalawa lang tayo nag-uusap dito. Pero ang nakikinig dyan, hundreds, thousands. Tama. Sabihin mo magsisimula yan sa 10 at 50. So, dapat nafe-feel nila, uy, part ako. I'm still an audience. Kasi kung hindi, scroll away. Mm. Ignore. Ay, boring. Ano ba yan? So, yun. So, sinasabi natin to kasi talagang kung saan nagsimula tong conversation natin doon sa tanong ni Arlo na social media and magic. Kung nakasira ba siya sa industry. Ito na yung ginagawa natin eh. We're adapting doon sa Oo. current na trend at kung ano yung nangyayari Platform. ngayon eh. Diba? Siguro nakasabi natin may party lang nakasira kasi yun nga, searchable yung effects. Searchable talaga yung effects. Kung gusto mo matuto, nandyan. Kung nare-replay mo, andyan. So, instead of hating those, ay, wag na, bad yan. Mag-focus din tayo sa good. Ano yung pwede kong ma-improve, di ba? Or designer effects na, okay, it's a marketed effect or pero pwede mo siyang bihisan na hindi ko talaga ma-search online kahit anong gawin ko. So, yun nga, dapat natututo ka pa rin lagi, continuous learning pa rin. And you have to be unique. Diba? So, yun ako, dun ko nakikita. Alam mo, may isa pa akong naisip eh. Yung technique na ginagawa ko personally. Oo. Naku, tinuturuan na natin sila. Parang masterclass na to ah. Oo. Kasi isa sa naisip ko nga is since understandable sa mga creators na edited yung video. Hindi ko alam kung dapat ko sabihin tayo, pero para matulungan din. Okay lang. Kung umabot man sila sa part lang ng podcast na to, ng video na to, ano to, special treat. Tama. So, alam mo, given na, understandable for the creators na putol-putol yung video kasi walang manonood na tao na tsatsagain yung 15 minutes na video mo tapos babanggitin mo na magko-color change ka lang. Diba? Or maybe babasahin kiisip niya. Kapag kaya mo siya ma-describe sa one sentence, dapat less than 1 minute lang yung video. Kahit na ginawa mo yun sa live ng 15 minutes. So meaning, kailangan mong tanggalin doon yung or ipa-ikliin yun into less than 1 minute video. So, given na yun, pwede natin magamit yun as an advantage as a magician to eliminate yung mga unnecessary methods na hindi dapat makita na ng viewers sa screen. Oo. Which is yun naman talaga yung proper way to experience yung magic na to. Yeah.
kapag na-experience nila live. Tama. Diba? Tsaka lang yung advantage na kung ikaw ay magician at ikaw rin may creative control ka dun sa shots na ilalabas mo para sa consumer. Ikaw na rin kasi magdidirect kung saan titingin yung viewer eh. Kung gusto mo mag-focus sa reaction or sa prop. Ngayon, pwede mong ilihis yun sa mga yun nga unnecessary or mga dapat di makita. Alam mo, recently may ini-edit akong video. As much as gustong-gusto ko ma-post siya na uncut version, kahit ako na boring sa sarili kong video. Kasi gusto ko makita yung whole process na uncut. kasi baka sabihin nila may ginawa to, kinausap Edited, niya in advance or what. Gusto ko kahit na-boring ako Ikaw kasi mismo. feeling ko sila din maboboard kapag pinanood Wala akong choice kundi putulan Oo. So talagang hindi siya kailangan siya Kailangan or else i-skip ka lang ng mga tao Scroll away. Ano pa? Siguro last, baka may gusto kayong itanong, last question. Pilot episode ba to? Basta this is an episode. This is the ilalabas namin to. Pero hindi to pilot. Meron kaming nilabas pilot. Sige, sabihin natin pilot. 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 Para sa pilot, what is your opinion on people exposing tricks online? What do you think of... Common question kung pilot to. Okay. Kasi pag yung specific question na yan, kung anong tingin namin sa pag-expose ng magic online, meron kasing specific creators na talagang pinapakita nila. Sabihin natin yung dalawang, di ko alam kung in-check ba sila, may gagawa, tapos papakita yung ini-expose, literally ini-expose. Hindi siya tutorial na step by step, pero na-expose, which is bad for magicians doing those specific effect. So these are most of these effects talaga kasi marketed din naman talaga siya. Dapat naman talaga siyang bayaran para magawa mo siya. Pero yun nga, itong mga specific creators na yan, they do it to get views, obviously. But it's entertaining for the consumer. Ito pala yung sikreto. Tingnan mo, ito pala sikreto. Kasi panood na nila nung bata pa sila, tapos nakita lang nila sikreto. Nagbe-break yung magic, yung secret ng magic. But again, I think same siya dun sa, kung naalala nyo yung Masked Magician, yun din yung same concept. Nag-expose siya ng cliche effects or yung mga gasgasta na effects para yung mga magicians daw is mag-evolve at mag-innovate at mag-isip ng bagong effects. Ngayon, kung magician ka at nasaktan ka dun sa expose na-expose, ano nangyari? 10% remaining, pero nagre-record pa ba? No recording pa. Ayan, so it's up to you. You can react. Kung ikaw ay magician, you can react. You can report the channel. Pwede kang magsulat. Pwede mong sugurin yung creator na yun. But it's up to you. Pwede mong ipakaso. It's up to you. Message mo yung original creator. O kung ikaw yung original creator, pwede ka talagang magalit eh. Okay pa ba yung battery? Okay pa yung battery. Pero yun ang point ko. It's there. It's already there. Yes, it's bad. Pero what do you do? What do you do about it? Magwewelga ka ba? Magagalit ka ba? Magrarally ka ba? Di ba? May gusto ko sabihin okay pa ba yung battery natin? Go ahead. Hindi, gusto ko lang i-differentiate yung expose saka tutorial. Okay. Kasi merong mga video na talagang designed to expose yung magic. Merong video to design Teach, to educate, teach to teach, and to educate yung mga Enthusiast or gusto matuto. gusto Yung- mag-magic. or yung bumili, diba? So obviously yung nag-expose, yung hindi tinuturo, pinapakita lang na may secret compartment to, may ganyan. Yung nagtuturo talagang step by step, tinuturo niya yung mga tamang methods and Correct. movement or slide ng isang magic. Yeah. Diba? Pero again, it's inevitable na talagang nandyan na yan eh. nandyan na yan nasa digital age tayo. Just like any other form of art eh. Before lahat books, pupunta ka sa library para mag-research. Ngayon lahat accessible online eh. Wala tayong magagawa doon. Tsaka from the word itself, exposed, negative na talaga siya. So, masama siya. So, what do you wanna do about it? It's up to you. Now, if you want to learn, kasi sa magic,
you can learn magic. So, you have to pay for it. Iba rin naman yung piracy na kumuha ka lang ng kopya ng tutorial at binenta mo sa mas murang halaga. Problema din yun. So, instead of supporting the original creator, nakuha mo lang sa isang download tapos binenta mo pa. Malaking problema din yan. So, we don't want to have that culture. Although nangyayari naman siya. Minsan nga, sabihin natin tayo nakakuha tayo ng mas mura. So, marami yan. Expose, tutorial, or piracy. Maraming problema. I think kahit saan naman, problema yan. So, ikaw, anong gagawin mo? Di ba? Be unique, be original, support original creators. Di ba? Ganun, yun ang pwede mong gawin. Pero kung gusto mo lang magalit, pwede din naman yun. Ano ang problemang magalit at magreklamo? Kung gusto mo silang sugurin, okay lang. Go. Yun ang para sa akin. Last question. Go. Ano sa tingin niyo ba mas mahirap or mas madali mag-succeed sa Magic ngayon compared 20 years ago? Even with the mga exposure sa online, mga nag-exposure Mas sa Magic, madaling tutorial. maging successful? Maging successful as a magician. Para sa akin, Hindi, ang success nasa definition na kung sinong may hawak nung term na success eh. Yeah. Kasi depende sa goal mo as performer, as magician. Kung ang success for you is to have many gigs, Pwede kang maging every successful. weekend, successful ka na. Oo. If ang success for you is magkaroon ng show sa TV at Okay nagkaroon din yun, ka, di ba? success ka na. Kung ang success sa'yo is to perfect yung juggling act ng performance, For me, yun na yun, di ba? yun nga, depende kung anong... Siguro, iba kasi yung sabihin mong success ng isang magician dati, ngayon. Depende kung anong definition mo ng success eh. If I would say na kung ang gusto mong banggitin is because of the available resources online, mas napabilis ba yung paraan para maging successful? I think it's just one step na sobrang available yung mga resources na mabilis bumili. That's just one step. Pero pag sinabi mong successful ka, I think it's a sobrang habang journey eh. Yes, you have the prop. You have the tutorial. Pero anong ginawa mo after? Minaster mo? Okay. Ngayon, meron ka bang bagong way of presenting it? Okay, that's one. Next, may nag-book ba sa'yo? Or nakagawa ka ba ng mas bagong effect na bibilhin ng ibang magician? So, ano yung gusto mong mangyari? And success, di ba? Successive yung paulit-ulit mong nagagawa. So, may win ka, pero kung nahanap mo yung way na lagi mo nagagawa, naiintindihan mo, nagigets mo, may formula ka na, or somehow naiintindihan mo na, it could be successive yung wins mo. Pero I think wala siyang difference dati na sumikat siya, nakapag-perform siya sa marami. Siguro dati mas konti ang magicians. Ngayon, marami magicians. Pero you knowing the effects, you watching the effects online, buying the effect online, I think it's not success. Di pa siya success. It's just one step na nasa'yo yung material. I think may sariling challenge eh. Hindi madali. Hanggang ngayon hindi madali. Kasi marami kami nagagawa, pero ang dami pa rin namin ginagawa to do whatever we want. Ako naisip ko nga eh. Personally kasi yung ginagawa ko, kapag meron akong gusto gawin or ma-create, tinitignan ko kung sino yung pinaka-best or pinaka-leading in the business. Tinatry ko yun i-reach out as possible. And then, if tingin mo, nagawa niya na, possible, gagawin mo siyang as model. Ano bang meron siya na pwede ko rin gawin? Diba? Or to maybe improve. If dumating sa
point na tingin mo wala pa nakagawa nung gusto mong definition ng success for you, well, sa'yo magsisimula yun. Yun yung most challenging part. Diba? Yeah. Mahirap eh. Mahirap talaga ang magic. So, being successful in magic, depende sa'yo. Nakapaggawa ka ng successful show, pwede. Nakapaggawa ka ng may gig ka every month, pwede. Lumabas ka sa TV, pwede. Depende, anong gusto mong success. Kasi yung iba hobbies lang, yung iba gusto talagang maging full-time yan. Tama. Merong iba gusto i-push yung pagiging consultant. Oo. Consultancy kasi doon sila mas nag-enjoy na makatulong sa kapwa performer, 'di ba? So, ayun. Yun lang. I think same thing with other sa ibang bagay. Malay mo, malalaman natin kung ano yung successful sa Magic in the next episodes. But I think that's enough for this episode. So, nawawala yung ilaw namin. Part yan ng aming struggles and challenges. Impromptu lang to actually. But we're here to bring something new for you guys sa mga gustong sumuport sa ginagawa namin sa Magic, sa Metro Magic, sa Impossibros. At sa iba pang mga Filipino magicians, supportahan nyo rin sila. Of course, kung nag-enjoy kayo or kung meron kayong suggestions, comment nyo lang din. Magkakaroon din, we will be traveling the whole world to do this podcast. Yes, sir. So, the world is our studio. Kaya abangan nyo kung ano pang mga pwede mangyari sa amin at kasama kayo dun sa mga events na yon. Ayun. So, gusto lang din namin magpasalamat sa mga tao dito sa behind the camera na sinamahan kami ngayong gabi. Si Arlo the Magician Yes. at si Ellie. Eleazar. Ayan, So makikilala nyo sila sa next episode. So again, my name is Matt Sorrendo. my name is Emmanuel Espiritu. And that's the Metro Magic Podcast. Bye-bye.